Hi guys! For today's video ay dinala ko muna kayo dito sa may Sakura. Ayan, makikita nyo naman. Ngayon ay Sakura season or cherry blossom season dito sa Japan. At ito nga guys ay nagsisimula tuwing March 20. Ano? Yung tunay na Sakura ay nagsisimula ng March 20. Dito sa may kanto area, ito ay tumatagal guys ng 1 to 2 weeks lamang ano. So kahit saan naman. So nagsisimula sa March 20 hanggang maybe April hanggang first week ng April ano. So madali kasi itong manlagas guys. Kasi ito guys ay yan pag madala nga lang ng hangin na ganyan guys yan no. Manlalagas na yan ano. So yan. So, happy Sakura season, ano? So, ang topic natin, guys, ano nga ba yung mga bagong rules sa Japan ngayong April? So, lately marami tayong mga napapanood na bagong rules ano na hindi dapat nating malimutan. So, umpisa na nga natin, guys, doon sa mga bagong sistema raw na good news ano sabi nila yung pagpapababa ng kaltas sa mga insurance ano at pagpapalaki ng take home pay. Ganon din yung paglaki ng makukuhang pensyon ng matatanda. At ano pa nga ba yun nandun? Yung pre-high school sa lahat ng mga high school students dito sa Japan ano, pre-high school na po ano, simula po ngayon yan, April 2026. At ganun din nga guys, yung mga bibili ng mga sasakyan. So, bababa din yata yung tax pagbili nila ng unang pagbili nila ng sasakyan, may babawasin tax doon. Hindi ko lang alam kung anong parte doon ng tax ang babawasin nila ano. So, parang ini-encourage nila bumili ng sasakyan. Pero ngayon kasi guys, napakamahal ano ng gasolina. Ayan, so doon naman sa medyo bad news guys, ano, magkakaroon na kasi ng single tax ano dito sa Japan. So lahat ng mga walang anak ay magbabayad ng single tax. Walang anak, single, mag-asawang walang anak, byuda, ayan, at kahit matatanda ay magbabayad ng child support. Ayan. Nagre-range yan sa 450 yen kada tao. At yung mga matatanda naman ay nasa 250 ang babayaran nila. So kahit na nagpe-pension na, kahit matatanda na, ay kailangan pa rin nilang magbayad ng child support program ano. So ganyan yung mga pagbabago dito sa Japan. Naibalita ko na rin yan sa inyo last year ano. So marami ang magbabago sa mga rules. And isa pa nga dyan guys, yung paggamit ng bisikleta, ngayong April 1 na din yan, magsisimula. So kailangan hindi natin malimutan na mahigpit na ang rules sa pagbibisikleta. Kaya be careful na lang tayo mga kababayan natin mga Pilipino na medyo bara-bara sa pagbibisikleta no. So magkakahulihan na and malaki ang penalty kapag kayo ay nahuli na nagse-cellphone habang kayo ay namimisikleta nga ano. So marami ang magiging pagbabago. And sa atin namang mga foreigner dito sa Japan, isa din sa magiging pagbabago ay yung pagkuha natin ng Japanese naturalization ano. So sa Japanese naturalization, usually mga foreigner gusto talaga nilang makakuha ng Japanese naturalization, makakuha ng Japanese passport. Kasi alam naman natin na napaka-powerful ng Japanese passport dito or sa buong mundo ano. So diyan, kailangan ng requirements talaga. Dati kasi 5 years ay okay na yon.
na dapat naninirahan sa Japan. So ngayon, yung bagong rule ay dapat kayo ay nakatira sa Japan ng within 10 years. And within 10 years na yan guys, so unang-unang kailangan nagbabayad kayo ng tax ng inyong mga social insurance at iba pang mga bayarin dito sa Japan. So kailangan wala kayong sabit. And pangalawa guys, kailangan malinis yung record natin dito sa Japan. Wala tayong mga criminal record. Ayan. So, kailangan pagka kayo mag-apply, maganda ang record nyo dito sa Japan. And pangatlo guys, ay kapag kayo mag-apply, syempre kailangan nakakasulat, nakakabasa, and syempre nakakapagsalita. So, yun ang mahalaga sa pagkuha din ng naturalization. And syempre, kahit naman noon pa, may nagsabi na kahit noon pa, bawal ang dual citizens. Kaya ka nga mag-a-apply ng Japanese naturalization ay gusto mong maging Japanese. So, matik yon na talagang ang kailangan mo ay isang naturalization lang, isang nationality lang. Kung Japanese ang gusto mo, Japanese. Kung Pilipino ang gusto mo, Pilipino lang. So, yan. So yan, may extra dun sa akin likod. Paikot-ikot sila dito. Siguro tinitingnan nila kung anong aking ginagawang video. So kanina nandito sila sa harap ko, then ngayon naman nasa likod ko sila. So, yun guys, So yan yung mga requirements guys sa pagkuha natin ng Japanese naturalization. And maging updated pa sana tayo sa mga susunod pang mga updates dito sa Japan tungkol sa mga bagong rules. Maraming mga magbabago kasi iba na kasi ngayon ang sistema ng Japan, hindi na katulad noon na maluwag. So ngayon, pahigpit na ng pahigpit, lalong-lalo na sa mga foreigners. So marami na silang mga rules na ginagawa. So yun lang. Salamat sa panonood guys, at I hope na nag-enjoy kayo dito sa maiksikong video with the Sakura background. And have a nice day to all po. Pakisupport naman po ako dito sa aking YouTube channel kasi napakaliit pa lang po ng aking YouTube. So guys, thank you for watching. Bye-bye!